Lord, dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, mahal na Panginoon. Maraming salamat po muli, mahal na Panginoon, sa pagkakataong ito. Lahat kami patuloy mo kinahabagan, nakarating sa iyong balagaway. Upang ikaw ay aming pasalamatan, sambahin, dakilain, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong balagawain, iyong pinagpala, mahal na Panginoon, simula sa iyong pagpupuri sa iyo sa bawat iyong balagawain. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Patuloy mo kayo, mahal na Panginoon, sinasamahan. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Sa oras pong ito, sa aming pag-aaral po ng iyong mga banal na salita, dalangin po namin sa iyo, mahal na Panginoon. Bago ang lahat, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali. Hallelujah. Pakibuksan mo po, mahal na Panginoon, pangunawa ng bawat isa sa amin na narito. Bago yung balingkod sa kanang akin, mahal na Panginoon. Ako'y walang kakayanan, basta lamang sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, sa aking pagdadala ng iyong balasta, sa kanang amin, sa kanang akin, mahal na Panginoon. Ikaw po ang naglagay sa akin, mahal na Panginoon, sa lugar na ito. Dalangin ko po sa iyo, mahal na Panginoon, ikaw po ang maglagay ng iyong salita sa aking labi. Gamitin mo lamang ako, mahal na pagpapalang spiritual, hindi man karapat-dapat, mahal na Panginoon. Subalit kami umaasa sa iyo, mahal na Panginoon, hindi mo kayo pababayaan. Ano ang po ang gawa ng kaaway hadlang, mahal na Panginoon, sa oras na ito, sa iyong pag-aaral ay yung balang salita. Sa unat dalangin po ng aming beloved pastor ay po sa masamang sinasaway, tinataboy, pinalalayas, lahat ng gawa ng kaaway. Kasat in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Mga po matay, mga kapatid sa ating mga upuan. Hallelujah. Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, wala pong iba sa ating buhay na Diyos at makapangyarihan. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ako po ay nagpapabot po ng dubling paggalang po, respeto sa ating minamahal at iginagalang na mamagulang po natin sa ating mahal na Panginoon, ating beloved pastor, beloved assistant pastor. Kailangan mga kapatid, hindi natin makakalimutan ang kailang mga pinagpalang mga aral at turo sa banal na iglesyang ito. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Ako po ay nagpapabot po ng magandang hating gabi sa mga beloved children, Almira family po, at beloved pastor. Maging po sa lahat po na narito, mga manunugtog, mga aawit, ating beloved co-preachers, ating beloved ordained preacher, kanya pong pangangasiwa po dito sa lugar ng natin. Purihin po ang ating mabait na Diyos, ating pong mga kapatiran, patuloy pinagpapala ng ating napakabait na Diyos. Magandang hating gabi na po sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ang kapurihan ay walang iba sa ating napakabait na Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating mabasahin dito mga din sa unang talata ating pag-aralan, dito po sa Pilipos 4:9. Ang mga sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 9. Ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin nyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ito po ang salita ng ating napakabait na Diyos. Ito po ang sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi po dito mga kapatid, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang inyong gawin. Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Tunay po mga kapatid, kung hindi tayo samahan ng ating mahal na Panginoon, kung walang Diyos ang tao na pinaglilingkuran, ang tao na hindi kinahabagan ng ating mahal na Panginoon, hirap po na masumpungan ang kapayapaan. Balisa ang isip, walang direksyon. Katulad po ng patutuo ng ating mahal na kapatid, yung beloved engineer ba yun? Brother Joby Pirel. Hindi niya po nasumpungan ang kapayapaan sa kanyang
karunungan. Sariling karunungan. Subalit, sa kanyang patutuo, tanging nasumpungan niya ang kapayapaan sa pamamagitan po ng kanyang pakikinig at kanyang nakita ang salita ng ating napakabait na Diyos. Nang kanyang napakinggan ay totoong salita ng Diyos na may kasamang kapangyarihan. Ang sabi niya, dito niya nasumpungan ang tunay na kapayapaan. Amen po ba? Pinatunayan lamang ng ating mahal na Panginoon na ang tao na walang espiritu ng ating dakilang Diyos, hindi ginagabayan ng ating mahal na Panginoon, nagtitiwala sa kanyang sariling karunungan, hindi po malulugod ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Napakabait po ng ating dakilang Diyos. Sapagkat sa panahong ito, kung hindi po natin kasama ang ating Diyos na buhay na panaglilingkuran, tayo po ay paglalaroan po ng sanlibutan ito. Tayo po ay paglalaroan po ng kaisipan ng sanlibutan. Madadamay po tayo sapagkat wala po tayong nalaman na salita ng Diyos sa buong katotohanan. Kaya tayo po ay mapapasama sa kanila, matutulan sa kanila. Na dati rin po yung ating naranasan nung tayo po hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Subalit dito po tayo naturuan, dito po natin natutunan, at dito po natin tinanggap ang salita ng mabait na Diyos, at dito natin narinig ang tinig ng ating mahal na Panginoon. At dito natin nakita ang tunay na bagay na ito po ay galing sa ating mahal na Panginoon. Nakita natin, narinig natin at natanggap natin ang tunay na pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Ito po yung ating natutunan dito sa banal na gawain ito. Hindi po tayo nalugi kung ano ang nakalagay sa banal na kasulatan. Ng Diyos ay kapayapaan. Ang Diyos ay isa sa atin kapag ito po ay ating pinaniwalaan, ating tinanggap. Dito natin maranasan ang tunay na kapayapaan na nanggagaling sa ating napakabait na Diyos. Kapag say amen. Tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala. Sapagkat po sa panahong ito, kung hindi po natin kasama ang ating buhay na Diyos, matutulan po tayo sa mga kaisipan ng sanlibutan. Sapagkat ang galaw po ng sanlibutan, iba po mga kapatid, terribly o kaya talagang grabe ang galaw ng sanlibutan. Madadamay tayo. Subalit tayo ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung ano man po ang kabalisahan ng tao sa mundong ito, grabe ang kailang inaasahan ni nangyayari. Minsan hindi natutupad ang kailan mga pangarap. Pero po tayo ay tinuruan na umasa. Walang iba sa ating napakabait na Diyos. Magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Ito po ang ating natutunan dito. Na tayo ay tumiwala sa ating napakabait na Diyos. Iba rin say amen. Mayroon tayong narinig na tinig ng ating mabait na Diyos. At nakita natin sa mga nagdadala ng salita ng Diyos, ating beloved pastor, na tunay po na ating nakita kung paano maglingkod sa ating napakabait na Diyos na mayroon tiwala at mayroong pananampalataya. Dito po natin naranasan ang kapayapaan na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Nagkaroon po tayo ng kapayapaan nung ating pong tanggapin, ating pong natutunan ang mga salita ng Diyos, at ito po ay ating tinanggap sa ating mga buhay. Kung ano po yung ating narinig ng mga tinig, pangangaral, ating pong tinanggap. Wala pong ibang nakinabang. Ikaw at ako na nakikinig. Tayo ang pinagpala ng ating mabait na Diyos. Amen po ba? Hindi po nauwi sa wala yung ating paglilingkod na may kasamang pagsasakripisyo. Katulad po sa panahong ito, kung iisipin po, napakasarap na po ng ating mga tulong. Pero narito pa rin po tayo, nakaupo, at iba gutom pa.
Ang iba grabe na ang antok. Pero pilit po tayo nakikinig dahil diyan po tayo nagkakaroon ng totoong kapayapaan na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Yung nakikinig na gumaganap, hindi po yung tagapakinig na lumilimot. Kaya tayo po ay pinagpala sa lahat ng pinagpala, sapagkat tayo po ay tinuruan na makinig na gumawa, sumunod sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Nang sabi ito mga sa banal na kasulatan, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Pinatunayan po yan ng ating mabait na Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po ngayon ay nagpapatuloy. May mga problema man, may mga pagsubok man na hinaharap natin, pero nanatili po sa ating puso't isipan ang kapayapaan. Bakit po? Yun ang ating natutunan, yun po ang ating narinig. Iba rin say, praise the Lord. Ang kapayapaan po ay nanatili sa atin. Kaya tayo po ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Ang ating inaasahan, walang iba, kayang gawin lahat ng ating mahal na Panginoon. Ano man kabalisahan po yung ating nakakaharap o ating pong na-encounter, naroon po yung ating pagtitiwala, nanatili yung kapayapaan. Kahit kaguluhan na ang nangyayari, subalit nanaig pa rin ang kapayapaan na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Ang kapurihan ay sa ating mahal na Panginoon lamang. Iba din say amen. Nanatili po ang mga bagay na yan. So natalangin po ng ating beloved pastor, tayo pa ay naturuan na. Tayo po ay hindi nagkulang ang ating mahal na Panginoon. Sa bawat isa sa atin, tayo po ay turuan upang manatili sa ating puso't isipan ang kapayapaan. Makakalakad lamang ang isang tao, ang isang mananampalataya na magkaroon ng kapayapaan kung ang dalawa ay magkasundo. Naroon po mananatili ang kapayapaan. Ano po yung magkasundo? Yung ating sarili at ang ating mahal na Panginoon kapag nagkasundo. Diyan natin maranasan ang tunay na kapayapaan. Amen po ba? Yung ating sarili at tayo po ay nakipagsundo sa ating mahal na Panginoon. Diyan po natin maranasan yung tunay na kagalakan. Kahit may pagsubok, kahit may problema, nariyan po mananatili sa atin ang kapayapaan sapagkat mayroon po tayong kasunduan, tayo po ay mayroon relasyon sa ating mahal na Panginoon. Na ang katulong natin ay ang ating napakabait na Diyos. Nagkakaroon po tayo ng pagkakaisa. Nagkaroon po tayo ng kapayapaan. Dahil ang ating mahal na Panginoon at tayo ay mayroon relasyon sa ating mahal na Panginoon. Iba din say, praise the Lord. Pinagkaisa tayo ng ating napakabait na Diyos. Isa na po yung ating tiwala sa ating mahal na Panginoon. Kakampi na po natin ang ating buhay na Diyos. Hindi po tayo umaasa kanino man, kundi ating inaasang ating sariling ito na tayo po ay mayroon pong kasama. Mayroon po tayong kasundo, walang iba. Ang Diyos na buhay na makapangyarihan. Kaya ang ating tiwala ay walang iba sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Iba rin say, praise the Lord. Hindi tayo mabibigo kapag ang kakampi natin, ang ating kasama, ang ating kasundo, walang iba, ay ang ating napakabait na Diyos. Amen po ba? Iba rin say, praise the Lord. Makakalakad baga ang dalawa na magkasama, liban sa sila'y magkasundo? Basahin po natin. Amos 3:3. Praise the Lord, hallelujah. Dito po sa aklat ni Amos, Kapitulo 3, versikulo 3. Makalalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo? Amen. Iba rin say, amen. Ang dalawang tao, kapag hindi nagkasundo, kahit silang dalawa pwedeng mag-away. Sabagat yung isa ibang plano, yung isa man ibang plano. Pero kapag ang dalawa, isa ang plano at nagkasundo, walang gulo. Payapa ang buhay. Iba rin say amen. Bilang Kristiyano tayo po ay pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon.
Napakaganda po ng plano ng ating napakabait na Diyos sa bawat buhay natin. Na ang plano niya sa atin, tayo po ay magipagsundo unang-una sa ating mahal na Panginoon. Diyan po tayo makakalakad sa panibagong buhay at ang kapayapaan ay mananatili sa bawat nagkikipagsundo sa ating napakabait na Diyos. Ang kakampi natin walang iba ang ating mahal na Panginoon. Mabibigo po tayo kapag tayo po ay lumihis at ang ating pong kasunduan ay iba, hindi ang mahal na Panginoon. Iba po ang resulta. Everybody say, praise the Lord. Minsan maganda yung usapan. Pag tao sa tao lamang, ang ganda ng usapan, pero po yun ay nag-iiba. Yun po ay hindi na natili sa magandang usapan. Sa una magandang usapan, pero bandang huli nag-iiba. Pero ang mahal na Panginoon, siya po ay Diyos na tapat na ang kanyang pangako kapag tayo ay nanatili na pagkasundo sa ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo mabibigo. Dito mananatili sa ating puso at isipan ang kapayapaan na ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Siya po ang kikilos, siya po ang gagawa kung paano manatili sa isang mananampalataya ang kapayapaan sapagkat ang pag-asa ay walang iba ay nanggagaling sa ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Ibalik say amen. Mahirap po mga kapatid kapag tayo hindi nagpagkasundo sa ating mahal na Panginoon. Madadamay po tayo sa galaw ng sanlibutan. Mapapatulan po tayo sa galaw ng sanlibutan. Subalit tayo po nasa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang ating pag-asa po ay buo at buo ang ating tiwala sa ating mahal na Panginoon. Iba po yung lakad natin. Tayo po ay payapa. Ang ating tiwala ay nasa ating dakilang Diyos. Hindi naman po ipinagkakait ng ating mahal na Panginoon. Alam ng Diyos ang ating kaisipan. Everybody say, praise the Lord. Alam ng ating mahal na Panginoon. Nalalaman, sabi mo po sa Jeremiah 29 verse 11, nakalagay po yan dyan. Nalalaman ng ating mahal na Panginoon ang pag-iisip ng bawat isa. Kung yun ay ang pag-iisip ng ating mahal sa bawat isa sa atin, ito ay tungkol sa kapayapaan. Ibalik say, praise the Lord. Yun ang plano sa atin ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay payapa, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon upang tayo po ay bigyan ng pag-asa sa ating huling wakas. Ibalik say, amen. Ito ang nais sa atin ng ating mahal na Panginoon. Pagdating ng huling wakas, magkakaroon po tayo ng pag-asa na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Ang pag-asa natin palagi ay nasa ating dakilang Diyos. Ibalik say, praise the Lord. Kawawa mga kapatid. Magiging kawawa tayo kapag nawalan tayo ng pag-asa sa ating mahal na Panginoon. Kaya napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Naranasan po natin minsan sa ating mga buhay. Kapag oras ng pagsubok, minsan akala natin wala tayong kakampi para hindi natutuwa ang ating mahal na Panginoon. Pero ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran ay tapat na Diyos. Kung saan tayo nababagsak, muli tayong ibinabangon ng ating mahal na Panginoon. Muli tayong inaangat ng ating napakabait na Diyos upang tayo ay manatili na maglingkod sa ating mahal na Panginoon na may kagalakan, may kapayapaan. Everybody say amen. Mawawalan po kawawa po tayo. Iba po yung ating maramdaman kapag tayo po ay umasa sa ating sarili. Kaguluhan, magulo yung ating isip. Pero kapag tayo po ay palaging nakikinig sa salita ng Diyos, at ito po ang ating natutunan, ang tumiwala sa ating mahal na Panginoon, natutunan natin na mayroon tayong tinanggap na totoong Diyos na buhay na makapangyarihan. Yun ang ating pag-asa. Nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, maya-maya, nandyan ang habag ng ating mahal na Panginoon. Ang ating kaisipan, muling i-remind ng ating mahal na Panginoon, anak, kasama mo ako. Anak, tumiwala ka sa akin. Ibalik say amen. I-remind tayo ng ating mahal na Panginoon na mayroon tayong kakampi, walang iba ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Ating palakpakan ng ating napakabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kanina po sabi sa wala kasulatan sa 3:7, Episo 3:17 hanggang 21. Ating pambasahan ang talata na yan. Hallelujah.
Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 21. Na si Kristo ay mananahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya upang kayong mga gugat at magtumibay sa pag-ibig ay lumakas upang matalastas pati lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayong mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Ngayon sa kapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, ay sumasa kanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon, magpakailanman siya nawa. Amen. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Ano po ang sabihin mo sa 3:17? Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibalik sa praise the Lord. Ito po mga kapatid ang mahalaga sa bawat pananampalataya. Sa isang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Na sa oras na tayo po ay nariyan sa mga pagsubok o anumang ating hinaharap na hindi magandang bagay, mayroon po tayong natanggap, mayroon po tayong natutunan, mayroon po tayong narinig, ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon ay mananatili sa atin. Ang sabi ito, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Paano magkakaroon ng kapayapaan? Paano mananatili ang kapayapaan? Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibalik sa praise the Lord. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, purihin po ang ating mahal na Panginoon. Upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Ito po mga kapatid, ang napakagandang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Ng ating Diyos ay manahan sa ating mga puso. Iba na say amen. Napakaganda pong pagmasdan sa isang mananampalataya. Ng ating dakilang Diyos ay nananahan sa puso ng bawat mananampalataya. At dito natin nakikita kung paano naging matibay at kung paano nag-uugat ang kanyang pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Diyan natin makikita, maramdaman natin o maobserbahan natin sa bawat mananampalataya. Kapag nanahan sa isang tao, sa puso ng isang tao ang ating mahal na Panginoon, na yun pa sa pamamagitan ng pananampalataya, yan po natin nakikita kung paano po siya naging magtumibay. Paano po siya nag-uugat. Kung paano niya paglilingkuran, paano niya iniibig ang ating mahal na Panginoon. Ibig say, praise the Lord. Yan po natin maobserbahan yung isang mananampalataya na sa oras ng pagsubok. Yan niya nare-realize kung paano niya ipaglaban ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nanatili, nananaan sa kanyang puso ang ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi siya nakikibagay sa galaw ng sanlibutan kahit nasa pagsubok. Nanatili po yung katapatan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ito po mga kapatid ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya. Yung katapatan po natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, purihin po ang ating napakabait na Diyos. Na tayo po ay mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Pag oras ng pagsubok, pag oras ng hindi maganda ang nangyayari, nakaugat pa rin yung pag-ibig. Matibay pa rin yung pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Ibalik say amen. Kahit tayo po ay down na, o kahit tayo ay, di bali sabihin, maliit na masyado, yan tinitingnan ng mahal na Panginoon. Kung tayo po ay nag-uugat at naging matibay sa pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon. Pinahintulutan ng ating napakabait na Diyos na tayo po ay ligaligin minsan sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero po dito tinitingnan ng mahal na Panginoon kung tayo ba ay mayroon ng ugat, matibay na kahit ano ang mangyari, ang bukang bibig natin, pagpupuri pa rin sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Iba rin sa iyo, praise the Lord.
Ang mga leper po nakakaalam niyan. Kung gaano po tayo naging matibay, ang kapurihan ay sa ating dakilang Diyos lamang, kahit nagigipit ang bukang bibig. Praise the Lord. Bali say amen. Kahit talagang minsan masakit na sa ating nararamdaman, pero yung ating pag-asa ay matibay pa rin sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nalilinlang, bagkus patuloy nagtitiwala sa ating buhay na Diyos. Iba rin say amen. Sabi ng ating malakbalik sa kanyang patutuo, ito ang engineer na pulpol. Oh, magusto daw kamukhaan. May tinapusan, tapos sasabihin pag-uwi sa kanyang lugar, ito ang engineer na pulpol. Sabagat yung kanyang bahay, yung kanyang dingding, halos hindi-engineer ang nakatira. Pero hindi po siya nasaktan. Bagkus, naging siyang matibay sa pag-ibig niya sa ating mahal na Panginoon. Hindi siya naapektuhan sapagkat buo ang kanyang pananampalataya na naan sa kanyang puso ang ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi po siya nalinlang. Bagkus siya ay pinagpala ng ating napakabait na Diyos. Sapagkat sabi kanya mga kapatid sa kanyang salita, kahit wala kang malaking bahay, hindi ka piling masaktan sapagkat alam niya na mayroon siyang tunay na Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Kahit wala kang bahay, mayroon ka namang Diyos na buhay na pinaglilingkuran na sa tamang panahon, ibibigay niya ang ating pangangailangan sapagkat alam ng Diyos yung ating kaisipan. Diba na say, praise the Lord. Ang ating kaisipan ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang nais ng ating napakabait na Diyos tayo ay maglingkod na may kapayapaan at bigyan tayo ng pag-asa sa ating huling wakas. Diba na say, amen. Sa ating huling wakas, wag lang tayo magsawa, manatili lamang tayo sa paglilingkod, pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Di bali sabihin sa ating, ano man ang marinig natin sa kanila, mga hindi man magandang bagay ating narinig, pero hindi ating pinapansin, sapagkat ang ating pinapansin, yung ating natutunan sa banal na gawain ito, galing sa salita ng ating mabait na Diyos, at yun pong ating tinanggap at nakita natin ang mga bagay na gawa ng ating mahal na Panginoon. Diyan tayo pinagpala sapagkat sa mga bagay na yan, diyan natin nakita ang tunay na kapayapaan at kasama natin ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Ibalik say amen. Naging mag-ugat, magtumibay sa pag-ibig. Sabi so, 18, ay lumakas upang matalastas pati ang lahat ng mga banal. Kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Ito na po mga kapatid. Ano pong ibig sabihin nito? At lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal. Kung ano ang luwang. Dito na po mga kapatid sinasabing pahabaan ng pasensya. Long suffering. Ibalik say, praise the Lord. Tumibay sa pag-ibig. Nag-ugat na. Alam niya na ang kanyang katayuan kapag ang Kristiyano, hindi lahat puro rosas. Darating at darating ang tayo ay talagang sabi ko papaanus-anusan kang kalaban. Kung anong kung pirang porsyento naman ang satuyang paglilingkod, pagtitiwala at pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Ibalik say amen. Dito na po natin maunawaan kung lumakas upang matalastas pati ang lahat ng mga banal. Kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at ang lalim. Ito po mga yung ating antas po ng ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Iba rin say, praise the Lord. Kung hanggang saan na po yung ating pananampalataya sa ating mabait na Diyos. Pagdating kaya ng karamdaman, ano ang ating gagawin? Dito na po mga kapatid, ano ang luwang, ano ang taas, ano ang lalim, ano ang haba ng ating pananampalataya. Dito na po makikita. Kung nag-ugat na, kung ang pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon, totoo at tapat. Sa oras ng pagsubok, manatili kaya tayo.
na may pananampalataya. Everybody say amen. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Dito na po tayo makikilala ng ating mabait na Diyos. At sabi sa mga sa 19, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Dito na po mga kapatid, makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman. Dito na po makikita ng ating malapang kung ilang porsyento na po ang ating pagkakilala, pananampalataya sa ating mabait na Diyos upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pagsasagawa. Ipinapakita natin sa ating mahal na Panginoon kung gaano na po tayo umiibig, nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Dito na po natin makikilala. Dito na po malulugod ang ating mahal na Panginoon. Dito na po din maranasan ang pag-ibig ng ating dakilang na di masayod ng kaalaman. Everybody say amen. Hindi natin kayang matarok ang pag-ibig ng ating mabait na Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat, pero kapag tayo ay nanatili, nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, hindi natin kayang matarok. Ibig sabihin, mayroon tayong makikita ng mga bagay na hindi natin alam. Imposibleng bagay, gagawin posible ng ating mabait na Diyos. Walang hanggan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag tayo po ay patuloy nagtitiwala sa ating mabait na Diyos, dito natin makikilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman. Tanging ang ating napakabait Diyos lamang ang may ginong planong maganda sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay nariyan dumating sa pagsubok, alam po yan ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Diyan tinitingnan ng mahal na Panginoon, may pangako siya na tayo po ay bigyan ng pag-asa sa inyong huling wakas. Sa ating huling wakas, kung tayo ay natili, sabi sa mga kasulatan, ang magtiis hanggang sa wakas, makikita natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kung ano ang luwang, haba, taas, sabi ito mga kapatid, kung ano ang lalim, hindi po ito mga kapatid basta-basta. Tangi ang makakaunawa lamang nito, tayo po na kinasihan ng Espiritu ng ating napakamahit na Diyos. Napaglilingkod sa ating mahal na pag hindi po suntok sa buwan. Hindi gaya-gaya. Everybody say, praise the Lord. Hindi po tayo nagagaya-gaya rito. Tayo po ay nakikipagsapalaran. Tayo po ay nagsisikap na ating masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos sapagkat tayo rin po ang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong pabiro. Everybody say, praise the Lord. Huwag tayong padaya ang Diyos, hindi na mapabiro. Sapagkat kung ano ang ating hinasik, yun din po ang ating anihin. Amen po ba? Hindi po suntok sa buwan yung ating paglilingkod, pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay patungkol sa kaligtasan. Work out for your own salvation. Everybody say amen. Tayo pa pinagpala sa lahat ng pinagpala. Salamat sa ating napakabait na Diyos. Sabi ito mga sa 20, ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana na higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Kaya mayroon po tayong matatanggap ng mga imposibleng mangyari. Pero pinapangyari ng ating mahal na Panginoon. Mamamangha tayo sa gawa ng ating dakilang Diyos. Sapagkat tayo po, makikita natin kung paano kumilos sa ating buhay ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Tanging ang Diyos lamang po ang gumagawa. Ibig say, praise the Lord. Hindi ayon sa ating sariling plano, hindi ayon sa ating karunungan. Mabibigo tayo sapagkat ang nais ng ating mahal na Panginoon sa bawat pananampalataya, ang manguna palagi ay ang katwiran ng ating napakabait na Diyos. Hindi ayon po sa ating sariling kalooban. Everybody say amen. Ano po sabi sa 21? At sumakay niya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon. Magpakailanman siya nawa. Everybody say praise the Lord. Ang kapurihan palagi sa ating dakilang Diyos. Magpakailanman siya nawa. Everybody say amen. Hindi pa rin piling ang inin dahil sa akin. Kaya ako nakapagpapatuloy.
Dahil sa akin, kaya ako nagkaroon. Hindi po natin pwedeng banggitin ang mga bagay na yan. Iba rin say, praise the Lord. Dahil sa ating napakabait na Diyos, kaya tayo ay nagkaroon. Ano man mayroon tayong natanggap galing sa ating napakabait na Diyos, yun ay habag at awa lamang ng ating mahal na Panginoon. Iba rin say, amen. Hindi pa rin pwedeng ipagmalaki. Ang ating ipagmalaki, walang iba, ay ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Dahil sa Kanya, iba rin say, amen. Iba rin say, praise the Lord. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon. Iba rin say, amen. Sa buong panahon. Anuman ang katayuan natin, anuman ang kalagayan natin sa mga panahong ito, ang kapurihan palagi, walang iba sa ating dakilang Diyos. Siya nawa, magpakailanman siya nawa. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating beloved Honorable Pastor, hanggang ngayon wala pa akong nagagawa. Patuloy pa rin nagsusumikap sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hanggang siya po ay nagpahinga, na natili sa kanyang isipan na maglingkod sa ating buhay na Diyos. Maglingkod na may katapatan sa ating mahal na Panginoon. Iba rin say amen. Iba rin say praise the Lord. Kaya sabi ng Apostol Pablo, sa Kalawang Korinto 5:7, ano pong sabi dyan? Basahin po natin talata na yan. Hallelujah. Mula dito sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, versikulo 5, kapitulo 5, versikulo 7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Iba rin say praise the Lord. Kasi Apostol Pablo, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Iba rin say amen. Kapag tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, na tayo po ay naglilingkod sa pamamagitan ng pananampalataya, dinidiretso po yung ating pagtitiwala sa ating mabait na Diyos. Hindi po tayo papansin sa mga bagay na ating nakikita. Kundi nalalaman na natin anuman ang ating nakikita sa mundong ito, sa ating mga kasama. Dito na po nakikita ng mahalapan kung ano ang luwang, haba, lalim ng ating paglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Diba say amen? Hindi tayo nagreklamo, di kaya kapigpansin, di kaya kapigkamayan. Minsan may mga nagpapasting pa na naghahanap ng aruga. Pwede rin naman. Pero hindi na po tayo pwede makaapekto. Tayo po ay nag-aayon, no? Dahil ang ating tinitingnan upang maluwalhati ang ating napakabait na Diyos. Diba rin say amen? Kaya tayo nakikipagrelasyon sa ating mahal na Panginoon sapagkat nais natin na purihin, sambahin ang ating dakilang Diyos. Yun po ang ating plano. Walang iba. Sa pamamagitan po ng ating paglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Tao sa pusong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon na may pananampalataya, hindi tayo tumitingin sa mga bagay na nakikita sa mundong ito. Sa ating mga nakikita, hindi po tayo maapektuhan. Sapagkat ang ating tinitingnan, isa lamang ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Diba rin say, praise the Lord. Yan tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Nagsisilakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita. Sa paningin, marami po tayo makikita. Diba rin say, praise the Lord. Pag nag-rely po kita sa satuyang paghiling, sa pamamagitan po ng ating mata, baka hindi po tayo malangit. Delikado po. Marami po tayo makikita na ikapanghihina natin. Pero kapag ang ating Diyos, ang ating palaging tingnan, kapuri-puri, mananatili ang kapayapaan. At yan tayo magkakaroon ng pag-asa sa ating huling wakas. Kaya natin ginagawa ang mga bagay nito sapagkat tayo po ay mayroon pag-asa ng ating ginagawang ito ang magbibigay sa atin bibigay sa atin ng tunay na pag-asa, walang iba ay ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran.
Yung ating ginagawa hindi mauuwi sa wala, bagkus tayo po ang makikinabang nito sa pamamagitan po ng ating pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Mayroon tayong natutunan ng mga turo at aral at ito'y ating tinanggap. Yun po ang ating tinatahak. Yan tayo pagpapalain ng ating mabait na Diyos. Ibig say, praise the Lord. Hindi tayo malilito sapagkat ang ating tiwala ay nasa ating mahal na Panginoon. Gumagampan tayo, hindi tayo gumagampan kung kanino man. Nagagampan tayo, naglilingkod tayo, dumadalo tayo, nagbibigay tayo, anuman mayroon tayong tungkulin, yun pa'y ginagawa natin walang iba sa ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Iba rin say amen. Hindi tayo malilito at yan tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Iba rin say praise the Lord. Kaya sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, napakaganda. Dito tayo binigyan ng pag-asa ng ating mabait na Diyos. Pananatili tayo sa paglilingkod, pag-asa, pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Ang kapurihan palagi ay sa ating dakilang Diyos. Bali say amen. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon na makita sa bawat pananampalataya na mayroon tayong natutunan, mayroon tayong totoong tinanggap na salita ng Diyos, at mayroon totoong marinig na salita ng ating mahal na Panginoon, at nakita natin ang preba at ebidensya na ang ating Diyos na buhay ay totoo, makapangyarihan. Hindi ligo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kundi tapat na Diyos ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Siya ang nagpapalakas sa atin. Siya ang nagbibigay ng pag-asa. Iba rin say, praise the Lord. Dahil sa Kanya, kaya tayo ay nanatili hanggang ngayon. Salamat sa ating mahal na Panginoon. 6:8 ng Micah, ano ba nakalagay dyan? Ito po sa aklat ng Micah, Kapitulo 6, versikulo 8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng inyong Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating palagpakan ng ating napakabait na Diyos. Pagpalain po ang salita ng ating napakabait na Diyos. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao. 6:8 ng Micah, Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ka na may kaganapan. Iba rin say, praise the Lord. At ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Napakaganda po nito. Iba rin say, amen. Yun po ang ating nakilala. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Yung gumawa ka na may kaganapan, anong kaganapan? Tayo ay pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Na yung ating ginagawa, ito ay kapuri-puri sa ating mahal na Panginoon. Lahat ating pinagkakatiwala sa ating dakilang Diyos. Hindi po tayo nakikipag-compromise sa galaw ng sanlibutan, kundi patuloy tayo nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Yun ang nais ng ating napakabait na Diyos. Kung tayo ay kinigipit, ang paghihiganti ay sa ating mahal na Panginoon. Di ba na say, praise the Lord? Sa panahon na tayo po ay nasa kagipitan, at sabi ni Haring David, hindi ako natakot. Aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo. Yun ang sabi ni Haring David. Nakalagay po yung mga kapatid sa awit 56, verse 3 and 4. Nasabihan, sa Diyos ay pupuri ako ng kanyang salita. Sa Diyos ay inilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng laman sa akin? Diba say, praise the Lord? Anong magagawa ng laman sa akin? Minsan mga kapatid, yung ating sarili, kalaban natin. Diba say, amen? Minsan yung ating sarili, kalaban po natin. Yung ating sarili, yung laman natin, kalaban natin. Sino po nakaranas niyan? Diba say, amen? Gusto mong dumalo, pero yung ating katawan ayaw. Gusto nating magbigay, pero yung ating laman ayaw. Yung ating isip gusto. Yung ating sarili, hindi. Yun po sasabi sa walang kasulatan, na tayo po ay nakakilala na sa ating mahal na Panginoon. Tinuruan na tayo
sa salita ng ating mabait na Diyos kung ano ang hinihingi ng ating mahal na Panginoon, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Ito ang nais ng ating mahal na Panginoon. Sa ating paglilingkod sa Kanya, tayo ay gumawa na may kaganapan. Everybody say amen. Ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Yun ang ginawa ng ating beloved, yung ating napakinggan patutuo kanina. Nakilala niya ang mahal na Panginoon. Kaya tinanong siya saan ka galing? Diyan, sa praise the Lord. Diyan, sa hallelujah. Hindi siya nahiya, mga kapatid. Doon niya nakita kung paano siya kahabagan ng ating dakilang Diyos. Gumawa siya na may kaganapan. Nakita niya ang tunay na pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Lumakad na may kababaan kasama ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng kanyang problema na solve sa pangalan ng ating napakabait na Diyos. Gumawa na may kaganapan. Diba say amen? Hindi niya po sinabing, tapos ako, kaya kong maghanap, kaya kong mag-provide ayon sa aking lakas sapagkat engineer ako. Pero bigo siya sapagkat pinatunayan lamang ng ating mahal na Panginoon ang karunungan ng tao kapag hindi niloob ng ating mahal na Panginoon, walang magagawa. Diba say amen? Walang magagawa ang umasa sa tao, isinusumpa ng ating napakabait na Diyos. Pero ang sabi niya, nung siya ay nakilala niya ang ating mahal na Panginoon, mayroon siyang narinig na mga aral at turo. Ang sabi niya, ang turo dito sa mahal na gawain ito, dito kapag papalain, sumunod ka lamang, magbigay ka lamang, anumang mayroon ka, ibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Diba say amen? Grabe ang problema niya. Sabi nga niya, wala na ako ibang maibibigay, kwintas ang trilo lang. Sabi niya, mahal pa, pasensya ka nito. Kung ako ay nagkasala man, patawarin mo ako. Rino lang mga kapatid, saka yung kwintas ang kanyang hinulog doon sa offering plot. Pero sabi niya, laking gulat niya sapagkat yung kanyang problema pinagkakautangan, binayaran ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag nakita ng ating napakabait na tayo gumagawa na may kaganapan at iniibig natin, ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos, dito natin mapapatunayan, sasabihin natin, buhay at makapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran sapagkat ikaw mismo ang makakakita kung paano kikilo sa iyong buhay ang ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay isa lamang. Tinuro ng ating beloved pastor, pinakilala sa atin ng ating beloved pastor, kapag tayo ay lumakad na may kaganapan at umiibig sa ating mahal na may kaawaan, umiibig tayo sa ibigin mo ang kaawaan at ibigin ang kaawaan. Ano pong ibig sabihin ito? At ibigin ang kaawaan. Ibig sabihin, mahirakon. Ibig say amen. Mahirakon. Dito pili sa dirihon sana kung anong iba kita. Share your blessing. Ibig say, praise the Lord. Kaya sabi sa kuya, dahil ka man ngayon mayaman pa, tamahirakon ka. Sabi ka sa kuya mga aki, dahil ka man ngayon pamayaman, tamahirakon ka. Alam nga naman na, ikuha ka man sana. Kung kaya, itaw mo. Amen po ba? Hindi na po tayo bubuhay sa mundong ito na hindi po tayo napunta rito na may dala na. Lahat po tayo pumunta rito, hubad. Wala. Ibig say amen. Kaya kung ano man pong mayroon tayong natanggap, biyaya lamang po yan ng mahal na Panginoon. Hindi po natin pwedeng sarilinin. Nakita po natin yan sa ating beloved pastor. Kung ano ang nasa sa ating beloved pastor nakatanggap, lahat po mga kapatid, ibinabahagi yan ng ating mahal na pastor. Ibali say amen. Nakita po natin yan. Yung hindi pa po nakaabot yan, kwento na lang, yun ay nakita namin. Kung paano gumawa, kumilos, magturo ang ating beloved and honorable pastor. Hindi sinasarili. Kung anong mayroon, lahat ibinabahagi. Kita naman po natin kung paano kumilos ang ating napakabait na Diyos. Lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Iba rin say praise the Lord. Kaya yung kita naman po natin yung mga kapatiran, talagang binagbala na ng ating mahal na Panginoon, kahit anong mahalaga sa kanila. Basta sa gawain, hindi po nagdadalawang isip. Bukas palad,
nagbibigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Tunay na pagpapala galing sa ating napakabait na Diyos. Kaya tayo binigay niyan sapagkat tayo po ay nakikita ng mahal na Panginoon na pwedeng pagkatiwalaan. Napagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan tayo ng mahal na Panginoon sa maraming bagay. Everybody say amen. Pero habang mayroon po tayo natanggap na maraming bagay, mag-isip po tayo. Sapagkat sabi sa Malang Kasulatan, much is given, much is required. Ano naniniwala ka mo dyan? Everybody say praise the Lord. Pag marami po tayo natanggap, marami po yung requirements. Everybody say amen. Hindi po tayo pwede makampante, kundi habag lamang ng ating mahal na Panginoon. Hindi pa rin pwedeng sarilinin. Kung tayo ay mayroon natatanggap, share your blessing. 15:30, ikapo at handog. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Ito ay pinakilala sa atin ng ating napakabait na Diyos. Gumawa na may kaganapan at ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Kaya sabi ng ating mahal na kapatid kanina sa kanyang patotoo, yung pagbibigay ng ikapo at handog sa gawain ng mahal na Panginoon, yun ay ang tunay na susi ng pagpapala galing sa ating napakabait na Diyos. Material pagpapala, physical na pagpapala, at higit sa lahat pagpapalang spiritual. Everybody say praise the Lord. Eh sabi mo din sa banal na kasulatan, puspusin nawa kayo. Everybody say praise the Lord. Puspusin nawa kayo ng pag-asa ng buong kagalakan. Nakalagay po yung sa 15:13 ng Roma. Praise the Lord, sundan nyo lamang po kapatid ang talata na yan. Puspusin nga kayo ng Diyos ng buong pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Everybody say praise the Lord. Kaya yung pong sagana sa pagkaunawa, puspos palagi ng pag-asa ng buong kagalakan, may kapayapaan, may pananampalataya, hindi po yan mahirap lapitan. Everybody say praise the Lord. Hindi po yan mahirap kausap sapagkat nariyan na natili ang pag-ibig ng gagaling sa ating mahal na Panginoon. Hindi ko report sa pagpapala, everybody say praise the Lord. Talagang tunay na pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Hindi makasarili, kundi kung anong mayroon, kung ano ang kinakain ng isa, kinakain ng lahat. Share your blessing. Yan po natin makikita ang tunay na pagpapala galing sa ating napakabait na Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ano po sabi sa huling talata o ng Pedro 2:9 hanggang 12. Tayo po iaawit na. Praise the Lord, hallelujah. Mula dito sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 12, sinasabi, Datapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing kasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Na ng nakaraang panahon ay hindi bayan, datapot ngayon bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa. Datapot ngayon nagsipagkamit ng awa. Mga minamahal, ipinamamanhi ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintel, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabuting gawa. Sa kanilang nakita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Datapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sa sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ito po mga kapatid ang tungkulin ng mga tinawag ng ating napakabait na Diyos.
Tayo ay naging bansang banal, bayang pag-aari sa sarili ng ating mahal na Panginoon. Ano ba ang ating tungkulin? Walang iba po, ating ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo. Yung mga patutuo, bawang kabutihan galing sa ating mahal na Panginoon. Mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ito po yung ating tungkulin. Iba rin sa Lord. Ating pong ipahayag ang kagilagilalas na gawa ng ating mabait mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Ito po, naranasan natin ito. Iba rin sa Amen. Iba rin sa Lord. Tayo po ang nakaranas nito. Eh, mayroon po tayong mga patutuo. Binago tayo ng ating mahal na Panginoon. Nang sabi ito, nang nakaraang panahon ay hindi bayan. Dapat ngayon bayan ng Diyos na hindi nagsisipaggamit ng awa dati. Dapat ngayon nagsipaggamit ng awa. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Iba rin sa Lord. Dati hindi po nagkamit ang awa ng ating dakilang Diyos. Pero po ngayon, tayo po ay kinahabagan, kinaawaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay narito, nakapagpapatuloy sa ating paglilingkod, pagpupuri, pagpapalakpak, pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa awa at habag ng ating mahal na Panginoon. Pinanghahawakan tayo ng ating napakabait na Diyos. Iba rin sa praise the Lord. Salamat po sa ating dakilang Diyos. Ang kapulihan ay nasa ating mahal na Panginoon po lamang. Hanggang ngayon, tayo po ay narito. Tayo po ay nandiyan na po mga kapatid sa 51 years George anniversary. Tayo po ay napasama na dyan mga kapatid. Salamat sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Na hanggang ngayon, ang ating sigaw, isa hindi nagbabago. Tayo ay binago ng ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan ng ating napakabait na Diyos. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, noong 51 years anniversary, ang mga nagpatutuo, mga iba ng lahi. Dahil naintindihan mga taramon. Iba-iba na pong lahi. Ibig sabihin, napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Naging international ang gawain ng ating dakilang Diyos sapagat na hindi naubos ang habag ng ating mahal na Panginoon. Ano ka man, sino ka man, ang nais ng mahal na Panginoon, walang mapahamak. Lahat maligtas. Sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Iba rin sa Amen. Hallelujah. Sabi ito sa 11, mga minamahal, ipinapamanik ko sa inyong tulad sa mga ninibang bayan at nagsipaglakbay na kayo magsipagpigil sa mga samangpitan ng laman na nakipaglaban sa kaluluwa. Iba rin sa Lord. Ito po mga kapatid, minsan yung ating sarili, ating kalaban. Sabi ito, mga minamahal, ipinamanik ko sa inyong tulad sa mga nangibang bayan na nagsisipaglakbay. Kapag tayo po mga kapatid ay dayuhan, nasa iba po tayong bayan, nasa iba tayong lugar, hindi po tayo kumikilos ng para tayong siga. Nasabihin ko kapatid, tulad sa mga nangibang bayan ay nagsisipaglakbay na kayo magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakipaglaban sa kaluluwa. Ganito po pala ang ating kalagayan. Iba rin say Amen. Ibig sabihin, yung control ng ating buhay. Hindi po bara-bara. Iba rin say praise the Lord. Na kayo magsipagpigil sa masamang pitan ng laman na nakipaglaban sa kaluluwa. Na kayo'y nagkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hentil. Iba rin say praise the Lord. Ito na po mga kapatid yung sinasabing makita na po sa atin na tayo ay tunay na binago ng ating mahal na Panginoon. Pag-aari sarili ng ating napakabait na Diyos. Iba rin say praise the Lord. Na hindi na po nalilito yung nakakita sa atin ay talaga ngayon tunay na ngayon binago si sister. Tunay na ngayon binago si brother. Sabagkat mayroon lang pagpipigil. Praise the Lord. Hallelujah. Magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman dahil na po kita nahihiling sa mga gawaing sanlibutan na nakipaglaban sa kaluluwa. Ito na po mga kapatid, kinukontrol po natin yung ating sarili na tayo pa hindi nagkibagay sa mga gawaing sanlibutan sapagkat ang ating iningatan yung ating kaluluwa na tayo po ay pag-aari na sarili ng ating mahal na Panginoon. Iba rin say Amen. Iniingatan po natin yung ating sarili kung tayo ay tunay na nakakilala at tunay na pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon.
Ang sabi sa 12 na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil upang sa mga bagay na ipagsasalita nila laban sa iyong tulad sa nagsisigawa ng masama. Dahil sa inyong mabubuting gawa na kailang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kahit pala hindi tayo mag-share, kapag nakita sa atin na tayo ay talagang binago na ng ating mahal na Panginoon, kahit hindi tayo mag-share, makikita natin sila na po mismo magsasabi sasama sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Diba rin say, praise the Lord. Nasa kailang pagdalaw, sa gawain ng ating mahal na Panginoon, magpupuri na rin po sila sa ating napakabait na Diyos. Diba rin say, amen. Ating palapakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito po ang nais ng ating napakabait na Diyos sa bawat mananampalataya. Ano man po ang ating natutunan, tinanggap at narinig, nakita natin, anong mga turo sa atin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Diba rin say, praise the Lord. Sa pamamagitan po ng ating pagsunod sa mga salita ng Diyos, sa mga tinig ng ating mahal na Panginoon, yun po ay ating natutunan. Nagkakaroon po tayo ng control sa ating sarili. Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Diba rin say, praise the Lord. Mahirap po kalaban yung ating sarili. Mahirap po kalaban yung galaw ng sanlibutan. Tanging makakaiwas lamang po tayo dyan kapag palagi po nating kakampi, kasama, nananahan sa ating puso ang ating dakilang Diyos. Diba rin say, praise the Lord. Mahirap po kapag tayo ay napagbigyan po natin ating sarili, lalo yung ating isip, kapag napagbigyan po natin, hindi po maganda ang resulta. Pero kapag tayo pinanatili sa ating mahal na Panginoon, kapuri-puri po ang ating buhay at ang kapayapaan ay nanatili sa bawat mananampalataya. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Tanging ang Diyos na lamang po ang siyang bahala sa atin. Panghawakan po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pagpupuri, salamat. Tanging sa ating napakabait na Diyos lamang. Tayo pa yung mawit sa ating mahal na Panginoon. Atin po ang awitin. Tagalog version po ng Close to You. Hallelujah. Kapag bigo ng mihina, sa'yo lamang lumalapit. Walang ibang nagmamahal na gaya mo sa aking kahinga. Kapag bigo nangihina, sa'yo lamang lumalapit. Walang ibang nagmamahal na gaya mo sa aking kahinaan. Ikaw lang ang kalakasan, oh Rizal. Kailan maghintay, oh
Dahil sa iyong kabutihan, wala Panginoon kamay na natili. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa paghawak mo sa bawat isa. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa mga pagsubok na aming napagtagumpayan. Dahil sa iyo, mahal Panginoon, hallelujah. Minsan namin napapagbigyan ng aming mga sarili, mahal Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa iyong tinig. Ngayon ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Maraming salamat sa iyo, mahal Panginoon, sa mga turo at aral ng aming beloved pastor. Sa panahon ito, sa mga turo ng mga beloved children, mga manggagawa, mga natasan sa iyong mahal na gawain, mahal Panginoon. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa pangangalaga sa bawat isa sa amin. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Wala nga pasalamat lang ang mga ipapagitin sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin sa ating mahal na Panginoon. Ating ipaabot sa ating dakilang Diyos at ang ating pangangailangan, kabalisahan, ating pagkatiwalayan sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay totoong buhay, kakampi natin, tumutulong sa atin. Hallelujah. Tumiwala tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dakila po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan po malapit sa Kristo. Sa oras po ito, nandun po ay yung mga anak malapit na patuloy pinagsusumamot, madalangin, lumalapit, nagpapakumbaba. Hallelujah. Ano ang mga magkukulang, mahal na Panginoon, isa namin napapagbigyan ng aming sariling kahinaan, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami. Dalangin po namin sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah, kung saan kami mahina, doon mo kami palakasin. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, panghawakan mo kami na kami manatili, mahal na Panginoon, sa iyong mahal na presensya. Manatili kami, mahal na Panginoon, sa pagkatakot sa iyo, manatili sa iyo, sa iyong pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Hindi namin ito kayang gawin kung wala ka, mahal na Panginoon. Kaya dalangin po namin sa iyo, panghawakan mo kaming lahat, maging sa iyong mga tungkulin, sa mga nagdadalo, hallelujah. Sa lahat, mahal na Panginoon, gumagang pa sa iyong malang gawain, mula sa mga hallelujah, mula sa mga baguhan hanggang sa panahong ito, mahal na Panginoon, kami natili sa iyo. Panghawakan mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Hallelujah, tulungan mo kami, mahal na Panginoon, sa iyong paglalakad, sa lahat ng iyong mga kilos, mahal na Panginoon, sa iyong pagtatrabaho. I-provide mo lahat ng aming pangangailangan ayon sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Saway na po ang anuman mga sagaba, lahat lang, masamang kaisipan, mahal na Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami, pawin mo sa aming isipan, mahal na Panginoon, na pagkababahagi, hallelujah. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, manatili sa iyong posisipang kapayapaan ang gagaling sa iyo, upang ikaw ay aming makasama, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kaming lahat, dalangin po namin sa iyo, mahal na Panginoon, sa mga nanghihina ng lupaypay. Minsan pa mga ito nahihiwalay sa iyong paglilingkod, sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Hipuin mong uli, mahal na Panginoon, naman po sa isipan, mahal na Panginoon, abutin mo sila na iyong pagpalang kamay, mahal na Panginoon. Bago ka dumating, mahal na Panginoon, ibalik mo sa paglilingkod sa iyo na may kainitan, paglilingkod sa masama kami, magpuri sa iyo, mahal na Panginoon. Maging sa panahon manikman ng karamdaman, mga nasa ospital, mahal na Panginoon. Muli po silang bangon, palakasin, hallelujah. Hallelujah, mahal na Panginoon, ipuin mo, mahal na Panginoon, puso't isipan, magtiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kaming lahat sa unat dalangin ng David Pastor, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah, ating pong sawayin. Ano nga pong mga sakit karamdaman dumara po sa ating katawan. Ating palayasin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Glory to God. Mahal na Panginoon, sa oras po ito, nato po kami, mahal na Panginoon, patuloy tumitiwala sa iyo, mahal na Panginoon, ang karamdaman dumara po sa aming katawan, lagnat, trangkaso, ubo, hallelujah, pagkabingi, pagkabulang, pagkapilay, sakit sa puso, panghihina, paglupaypay, rayuma, arthritis, kasot, be healed in the name of Jesus. So natalangin namin, Pastor, lahat ng kuring karamdaman, sakit, kasot, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Walang pananampalataya, magsisinungaling, kasot, in Jesus' name. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating napakabait na Diyos, ang lahat po ng magpupuri, pasalamat, pagdadakila, pagsamba, tanging sa ating napakabait na Diyos lamang. Tayo po mga kapatid ay tumalon, 3 beses sabay, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay mga kapatid, 3 beses, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, ang lahat po ng pagpupuri, pasalamat, pagdadakila, walang iba po sa ating dakilang Diyos. Pagpalay po tayong lahat ng ating